Tol mo akong, pasok ka kaya? Brad Mox. Asan na ba si Brad Mox? Utol Dansen, kamusta kapatid? Brad Dansen. Kanina kasi tol, natapos na kami. Magulo ang internet eh. Magkukulitan na sana kami ng mga Brad at saka sis. Hindi naman sila makapasok. Brad Dansen, ikaw, kailan ka ba pwede? Kapatid, naririnig mo ba ako? Pagka ano tol, magkwentuhan din tayo, di ba? Kwentuhan tayo dyan sa chapter nyo. Tsaka yung mga paligid ng chapter nyo. Ayan, si Brad Kevin, oh. Ito masarap din kausapin to eh. Si Brad Kevin Ferrer eh. Alam niyo yung mga kapatid, masasarap kausap eh, no? No, tol Dansen, no? Oo, sige, pagka ano mo sa akin, sabihin mo sa akin, tol. Pagka yung meron ka talagang time, tol, para kahit isang oras, di ba? Kasi magkukwentuhan lang naman tayo dyan sa chapter nyo. Hindi kagaya nila, nila Fresh Edimar, talagang mahabang usapan kasi ang laki ng sakop niya eh, di ba? Maraming Bali tayo, magkukwentuhan lang tayo ng SRB nung 90s, nung panahon natin. No? Tapos yung mga service nyo dyan sa trabaho. Di ba? Kaya pwede nang pwede nang maiksi, tol. Isang oras siguro kasya na yun. Para hindi ka rin maano masyado sa trabaho mo. Nestor Bibon Calabon is watching. Shout out po sa inyo dyan. Kung saan man po kayo, kapatid na Nestor Bibon Calabon, pwede nyo pong i-comment at atin pong isa-shout. Nawala na yung aking mga kasama. Pati si Brad Mokong nawala na rin. Yung balita, mga bagong balita at saka yung mga dating experience, no, tol? Ba, si Brad Reggie, andyan, si Brad Patpat, andyan na rin. Dumadami pero natapos na tayo dun sa sa interview natin, sila Brad Moss kanina. Pwede nyo siyang panoorin sa replay, bali dalawa siya kasi naputol yung isa. Tapos si Brad Patpat gusto mag-join, tignan natin. Papasokin natin ang ating kapatid. Tignan natin sana mapayag. Kasi medyo madilim dito sa amin. Bukas pa. O mamaya. Tol! Basta na, Brad! So, ayun mga tol, si Brad Patpat nandito ng Upsilon. Naririnig mo ako, tol? Alright! Baka kanya. Brad, Kaso basta Brad, na, Brad! tol, wala kang picture, walang picture. Lang siya, black lang. Vlog. Tol, yung wala kang camera, hindi naka-on. Hola, Brad! Naririnig niyo ako, tol. Kaso hindi ko kayo nakikita. Hindi na tayo nakikita.
Brad Patrick, hindi ko kayo nakikita. Ito, tol. May ala kasi, tol eh. Nakakahiya. Ano naman nakakaya sa alak eh? Lahat naman tayo tumikim yan. Dito tayo makita, pare. Dito makita. Ngayon pala kami nagse-celebrate nung chapter anid. Eh, pakita mo sa akin para maganda, tol. Makita ng ating mga viewers. Kita mo, oh. Meron tayong mga viewers, oh. Matatanda. Hindi nga na tayo nakikita. Requesto. Maganda yan, tol. Para makita namin kayo, para mas maganda usapan natin, di ba? Wala ka ba speaker dyan, Tay? Maganda usap. Ano, sabi ni Brad Dansen, sabi ni Brad Dansen, si Brad Reggie muna, I'm back, sabi ni Brad Reggie. Brad Reggie, nagse-celebrate ang Opsilon ngayon ng kanilang 50th anniversary. Hindi, 47 na ang Upsilon chapter. Kaedad ko, ang Upsilon chapter. Sabi ni Brad Dansen, yes, tol, masarap balikan yung mga experience natin ng 90s. Pero ako, Brad Dansen, konti lang ang experience ko. Kasi 2 years lang ako. Umalis na ako, ng ibang bansa na ako noon. 1990 hanggang 1992. Salute, Utol Patpat. Si Stephanie, kamusta ang debut ng ating ng sis? Si Stephanie, please comment. Kamusta ba ang ating gathering dyan sa Los Baños? Okay, happy anniversary. Sabi ni Brad Dansen, tsaka ni Brad Reggie. Happy anniversary sa inyo mga utol, muwab. Ay, ito na magandang balita. Ganun pa rin. Eto, gutom na. Hindi ko kayo nakikita eh. Hindi ko alam kung sino kausap ko. Naghahanap pa ng speaker. Sabi mo na para buti mainit. Tol, yan. Tol, set muna, tol. Ay, shut daw oh. Mga kapatid. Brad Dansen, magandang balita ko, shut daw. Brad Reggie, shut daw. Sabi ng ating mga kapatid sa Opsilon, masaya sila ngayon dahil syempre, kaarawan nilang lahat. Ngayon lang ginanap utol kasi dapat adjust to eh. Puro busy yung mga kapatid mo eh. Oo nga. Okay lang naman yan kahit hindi sa mismong petsa, di ba? Importante kasi tol yung marami, no? Oo, Yung kailangan kong baga sa kahit pa paano, hindi natin makakalimutan yung chap natin kung anong anniversary niya. Yung bahay natin. Kaya nga. Yun naman ang sineselebrate natin, yung mismong petsa. Kahit na wala sa petsa, di ba? Kahit wala sa petsa. Ang mahalaga, di nakakalimutan. Oo. Tsaka yung mga brad natin available, di ba? Oo. May darating pa mamaya, isang batalyon daw to eh. Kaya lang medyo nasa trabaho pa yung iba eh. Si Brad Giovanni ba to? Brad Giovanni, ikaw ba yan? Ito, si Tibarto. Sabi ko na kasi yung boses eh, ano ko yung boses. Medyo familiar na sa akin yung boses mo eh. Tol, ilaki na namin speaker namin, oh. Medyo familiar na sa akin yung boses mo eh. Kaso wala namang video. Ilaki na namin speaker namin, oh. Kasi wala namang video. Wala akong video. Ay, wala. Nagpunta kasi message yan. Gusto ng utol ko sa pwede Brad Dansen. Siyempre, kung anong inyong request ay ating pagbibigyan. Ito, siyempre. Pwede. Nestor, ang gabi sa inyo, utol, happy anib. Saan
chapter tol. At saka kung province ka, saan province? O kung sa Manila, saan sa Manila? Kung province ka, saan province? O kung sa Manila, saan sa Manila? Brad Dansen, okay na okay yun tol. Maganda yun, masaya. Basta iset natin tol kung kailan kayo pwede na ano. Alam mo, Utol, nami-miss ko na yung ano natin eh. Yung malapit na yung auno eh. Auno, araw ng patay. Oo eh. Oo. eh, hindi, hindi patay Kasi hindi ah. kasi nga tol, ang option nun, taon-taon yan eh. Sa ano eh. Sa Oh, North, di ba? yearly talagang kumbaga Taon-taon sa kayo. ano, traditional natin to eh. Oo. Eh tol, ilan kayo nandyan ngayon? Hindi ko kasi makita eh. Ilan kayo nandyan sa... Ito. Magkasa kayo. Radlog! Dati yearly, nagpupunta ka pag chapter anib namin ha. Anong buhay pa si Tata Mirang? Oo nga eh. Andyan tayo sa labas ng ano eh, sa tapat ng istasyon. Oo, sa tapat ng istasyon, di ba? Oo. Ngayon ba nasan kayo? Diyan pa rin ba? Diyan pa rin? Ito, nandito kami sa ano ni Brother Pen, ni Tata Pen. Sa Tambunting? Sa Tambunting kami, tol. Nasa Tambunting kami, si Tata Pen, oh. Oh. Hindi ko makita. Wala kayong video eh. Ano? Wala kayong video, tol. Walang video. Ayan, oh. Ayan. Walang video. Wala daw video, tol. Tol, wala daw video. Sa video ko na lang kayo. Dapat may video tayo dyan. Oo. Video ko na lang. Dapat kasi may video tayo din, nakashare din tayo. Wala eh. Alpha Zeta chapter ng Dolores pala ang ating kapatid na si Nestor Bibon Calabon. Umattend ka ba, Brad, sa QPAA? Brad Nestor? At pag-usapan namin yung date ng availability namin. Thank you, Utol. You're welcome, Brad Dansen. Paano ba yung exit? I-remove ko muna kaya kayo, tapos pasok na lang kayo ulit. Yun. Tol, shoutout sa inyo dyan ha, sa Alpha Zeta chapter ng Dolores, Quezon. Ang tindi ng Alpha Zeta, no? Ang dami. Ang dami ng Alpha Zeta. Nakakabilib ang kanilang bilang sa kumbaga yung populasyon ng Alpha Zeta is napakadami. Ay, si Utol, yung ka-chapter ko, si Rhapsody is watching. Nice to see you. Nice to see you, Utol Rhapsody. Ka-chap. Salamat sa pagbisita. Pangatlong live ko to ngayon eh. Naputol yung iba kanina eh. Pero natapos naman kahit papaano yung live ng bisita. Ito, bago na to. Tingnan natin. Nawala na sila. Utol Rhapsody, kamusta, tol? Kamusta ba ang ating gabi dyan? Gabi sa Gentry. Ba, 5 ang viewers Okay 5 ang viewers kaso walang camera yung iba. Brad Reggie Solier, ayan si Brad Rhapsody. Siya ang GC ni J. Martin. Brad Reggie.
Siya ang GC dyan sa General Trias na Alpha Epsilon chapter. Viva Saraba! Patugtog tayo. Brad Patpat, nawala ka na. Sarap pa naman sana makita yung inyong celebration. Nasa Malaysia ka, tol. Tol, kilala mo ba yung mga Brad dyan? Yung mga, di ba may chapter na tayo dyan, nasa Malaysia. Kaso parang petitioning sila sa NC. Ang NC, national fraternity lang sila eh. Hindi sila international eh. May chapter dyan sa Malaysia, di ba? Sa ba yun? Kota Kinabalu ba yun? Parang sa bandang Borneo yun no? Kasi di ba dati parte ng Pilipinas yun, ng Tawi-Tawi. Kaya madaming Pilipino doon eh. Kaya nagkaroon ng mga SRB doon, nagkaroon ng chapter. Saka ba sa Malaysia, tol, sa capital? Kuala Lumpur ba, tol, ang Malaysia? Kuala Lumpur na yun. Meron ba diyang ibang SRB, tol, na nakakilala mo? Ayun, thank you raw, sabi ni Brad Dansen. Okay yan, tol, schedule natin, tama. Para maganda. Para masaya, no, tol, no? Salamat sa tiwala, sabi niya. Ayun, sa Sabah, yung dating sa atin yan, dating Pilipinas, Mga dyan, mga taga-Tawi-Tawi, taga-Sambuanga, taga-Sulu, mga taga-Basilan, ng mga SRB na dyan, nag-organize siguro. Masyadong malayo sa Kasi nga sa ang laking isla nun eh. Sa atin talaga yun Brad? Sa atin malapit. Si Ibrahim, nag-like na rin ang ating utol na si Ibrahim. Nalaman ko ba chapter ni Ibrahim kung saan? Parang hindi. Mga kapatid, siguro, tol, tatapusin ko na. At alas 7 pa kami nag-umpisa. Si Brad Morris Egasa, sumilip sa atin, mga kapatid, si Brad Rich ng All-Star. Brad Morris, shout out sa Upsilon Delta. Mga kapatid, siya yung isa sa mga sa All-Star, si Brad Morris Egasan. Siya po ay taga Cavite, Upsilon Delta chapter sa Dasmariñas. Mga mahuhusay nating kapatid na nagpasaya. Alam nyo, nagbigay saya ang ating mga All-Star, Kayo ba, tol, naramdaman nyo yung All-Star, yung ginawa ng All-Star, naramdaman nyo yung saya na dinala nung kanta, di ba? Simula kay Brad Psycho Sid hanggang kay Brad Vane, walang
tapon yung kanta. Talagang every split second talagang pakikinggan mo. At saka kada pakikinggan mo siya, yung kanta ng All Star is parang merong vlogging bago na bagong kapansin-pansin. Tsaka parang lalo siyang gumaganda. Kasi lalo mo siyang naiintindihan eh. Di ba? Lalo na pakinggan natin ng pakinggan yung kanta, lalong gaganda siya. Brad J. Sugapong is watching. Si Brad J po ang leader natin isa sa leader ng SRB Inc. yan. Si Brad J. At saka isa sa leader sa Kamanaba, Caloocan, Malabon, Navotas, and Valenzuela. Siya po ay UE, Caloocan, Delta Chapter. Si Brad J. Sugapong. So, kung mapunta po kayo sa Navotas, mga kapatid, sabihin nyo lang sa amin ni Brad J para kahit pa paano, di ba, pag hindi busy si Brad J, bibigyan kayo ng time niyan ni Brad J. Ayan, sa Brad Reggie, oh. Sumisip-sip kay Brad J, oh. Brad Reggie, sumisip-sip ka. Mabait yan, si J, tol. Oh. Di ba, Brad Reggie, nag-service tayo dati, no? Nila Brad J sa Tule, no? Tule ba yun? Tule tsaka bunot yata. Tapos kumain tayong lugaw, no? Sarap ng mga puta yung lugaw sa amin dyan sa Navotas, grabe. Napakasarap ng mga lugaw namin dyan. Grabe yan. Lalo yung dati yung kila Lisa. Tol, naalala mo yung Lisa's Lugawan papunta sa palengke? Yung nagsara na, no? Nagsara. Puta, umasenso yun. Umasenso yung mag-asawa na yun. Dahil sa lugaw. Sa ano yun eh, malapit sa simbahan, di ba, pagligo, papuntang palengke, kakaliwa tayo. Pagka nasa dulo na tayo ng simbahan. Banda ron. Yung meron siyang parang may school doon, di ba, Brad J? May school na may gate, tas yung sa loob nun, school, no? Hindi, si Lisa yun. Sarado na, ang tagal na rin kasi nagsara eh, dahil nga umasenso na sila, tol eh. Puta, minsan umaapat na lugaw ako ron, 4 na lugaw, 2 tokwa. Sa sobrang sarap ng lugaw nila, oh. Nenas ba yun? Ay, sikat ngayon. Pero dati yung Lisa's, putya. Ang sarap doon. Yung toyo kasi ito, lalo sa tokwa at sa lumpia, di ba yung toyo? Matamis, tapos ang sarap. Tapos yung yung chili garlic nila, yung fried garlic na may chili, kapag hinalo mo sa lugaw, yung chili lang kasi may fried bawang na nga pala siya. Yung pampaanghang lang. Naku po, grabe. Sarap mga lugawan dyan. Tapang kabayo, masarap. Syempre, tol. Yung doon sa tol, no? Yung binibilan natin dyan, yung sikat. Di ba nagkikita pa tayo doon? Pumipila tayo sa kare-kare. Ano ba yun? Angeles? Shit. Diyan sa Navotas, tol, talagang enjoy ako dyan. Kasi nandun lang tayo sa loob ng Navotas. Ako ng lakad, tol. Ang sarap maglakad dyan eh. Puta, lalo pag mahilig ka kumain. Food trip ka talaga. Puta, may baong kang 200. Puta, pag nag-ikot ka dyan sa Navotas, ang sarap. Lahat, kahit nga hindi Pasko, may puto bongbong dyan, tsaka puto taktak, puto taktak, tsaka puto sulot. Ayun, tumatagay daw, tol, si Brad Ramel, oh. Brad J, ayun na naman, oh. Tumatagay na naman yung dalawa. Baka to, meron ng katabi tong dalawang to, eh. Hindi, si Brad Ramel lang, kasi si Brad Ray hindi pwede magkaroon ng katabi. Baka mapalo sa ulo ng yan. Baka mapalo ni Mrs. Yeah, si Marisa.
Mama ko, tol, nung umuwi kami last year, dinala ko mama ko dyan. Tapos si Josie, si JB, apat kami. Sarap na sarap ang mama ko sa kare-kare. Sabi ko, ma, talagang ano yan, talagang dinudumog yung kare-kare dyan. Di ba, tol, no? Minsan pag bumili, 7 order, 4 na order. Tsaka kahit mahal siya, kahit talagang pricey siya, puta talagang solid yung balat ng baka, tol J, no? Sa kare-kare, balat ng baka, tas yung karne. Puta, ang sarap. Yan ang gustong-gusto ko sa Nabotas. Ay, nagpapayo na si Brad Reggie, oh. Iwasan nyo na pag-inom, masama sa katawan yan. Ha, ha, ha. Ay, Brad Ramel, makinig ka kay, sa payo ni ni Boss Reggie. Brad J, alam mo ba, si Brad Reggie, Boss Reggie na ngayon. Mechado, lahat, no? Lahat ng tinda niya, munggo, pati gulay, ang sasarap ng luto nila, barbecue. Diyan ka makakita, barbecue, tanghali, no? Ang sarap ng barbecue, eh. Samantalang ang barbecue sa bandang hapon yan, di ba? Pero sa kanila, hindi. Sila, tanghali, sarado na. Mga bandang 2:00. Puta, 2:00, sarado na sila. Ubos ang tinda nila, ang sarap. Kahit yung ultimo yung tira nila, bibilhin mo, di ba? Sa iba, Brad J, no? Sa ibang karinderya, pagka yung mga tira na, yung kumbaga yung last na, parang ayaw mo na bilhin, eh. Pero dyan sa Marisa, kahit sabihin mo yun na yung pinaka-last, puta, bibilhin mo kasi ang sarap nila magluto. Saka lang yan, si Tol Reggie. Sabi ni sige lang, shout out lang hanggang kaya, basta sa tiyan lang. Huwag nang akit sa ulo at tiyak, gulo yan. Okay, tama ha, Brad Ramel ha. Sabi sa'yo ni Brad J. Sugapo nga pala, baka daw may hinihimas ka na dyan. Si Saraba TV, bumalik na sumilip ulit. Alam mo, Saraba TV, yan si Brad J. Sugapong, nanonood din sa'yo yan. Nabanggit ka sa akin yan, eh. Na gayahin ko yung, yung parang graphics ba tawag doon? Graphics o yung, ano ba tawag doon? Yung mga effects. Hindi ko kaya yung ganun, eh. Pero si Brad J, isa yan sa mga nanonood sa'yo. Brad Jairi Makawili. Ayan siya, Tol J, si Jairi Makawili, ang kanyang real, tunay na pagkatao. Sa likod ni Saraba TV, yan siya. So kahit wala akong topic, talagang may nanonood, eh. Oh. Kasi ito, no? Kumbaga nakikipagkwentuhan ako sa inyo, kaya siguro kahit wala akong kausap na guest, is okay sa inyo, no? Wag sa tiyan, lalaki tiyan. Sa ulo mo lagay. Ha 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 ha. Ay baka ulo naman ang lumaki, Brad Reggie. Tiyan na lang, bale. Wag yung ulo. Masama yun pag lumaki ulo. Kaya yung tiyan, okay lang, palakihin mo yung tiyan nyo, mga kapatid. Basta yung ulo is manatiling ganun pa rin. Oh, wash out si Brad Crisanto ng P, Kabanatuan. So talagang tol, no? May nanonood talaga sa atin. Kahit gutom na ako. Lalo na pag-usapan yung lugawan sa Nabotas at saka dyan sa Marisas, yung mga turo-turo yan, tol. Tol Reggie, bumisita ka naman dyan kay Brad J. Para matikman mo yung mga pagkain dyan. Kasi sa Caloocan, parang walang sikat na masasarap na kainan. Meron ba, tol? Bukod sa mga shakies, dyan sa Monumento, mga masasarap dyan, shakies, Pizza Hut, Greenwich Pizza, yan mga masasarap dyan sa Monumento. Yung Yellow Cab, malapit sa school yun, MCU, Yellow Cab dyan, no? Yellow Cab Pizza, puta, talo sila dyan kasi parang American, eh.
Kaso yung sa amoy, talo sila sa amoy ng Shakey's. Pag ang Shakey's naaamoy ko talagang para akong lilipad eh. Di ako bati niyan, si Jay. Di ako love niya. Nag-ano po, nagtampo po. Tampururot daw si Boss Reggie. Oh. Eh, paano Brad Reggie? Iba na kasi mga trinotropa mo. Hindi ka na sumasama sa kanila eh. Di ba? Wala ka nung anniversary. Oh. Kaya kita niyo naman mga payo ni ano. Brad, ito si Brad Sengke, sarap din magluto na ito. Nag-ano to, nagla-live to pag nagluluto eh. Ito, bandehado niluluto na ito ni Brad Sengke nung nag-service sila. Brad J, oh, tignan mo si Brad Reggie, oh. Tignan mo yung ano sa'yo, yung ano niya sa'yo. Di ako batiin yan, si Jay, di ako love niya. SRB Puso ko, Talblog, alam mo yan. Alam ko naman. Alam ko yan, Brad Reggie. Tsaka tol, tama nga yan tol, yung mga tumotropa tayo sa maraming tao tol, di ba? Napapakilala natin ang ating kapatiran. Basta pag uminom, masarap himasin ang katabi. Wag lang yung may sabi at mga utal, kundi away yan. Dapat sa ano na, Brad Danzen, pumunta na sa ano, sa Quezon Avenue. Ano ba, sa classmate ba sa Quezon Avenue ba yun? Pegasus pala yung sinasabi ko, tsaka yung isa pa. Dalawa yung sikat dyan eh. Sa Quezon Avenue, doon humimas ka ng humimas. Kaso yung bulsa mo, paghimas mo, wala nang laman. Di ba, Brad Danzen? Hindi, ano naman ako, nakapunta ako dyan isang beses. Kasi yung asawa ng hipag ko is Hapon. Eh sabi ng hipag ko, Vloggy, samahan nyo naman yung asawa ko. Hindi ako pumupunta sa ganun, tol, ayoko. Kahit may pera ako, ayoko, hindi ako pumupunta sa ganun. Mahirap na tol, baka mamaya mapalaban tayo ng basketball eh. Di ba? Di ba tol, mahirap mapalaban ng basketball sa dilim. Baka ko saan shumot. Ayop ang putang usapan niya, no? Napunta sa Quezon Avenue. Napunta. Ito kasi si Brad Joy, binanggit yung himas. Eh. Naging usapang himas tuloy. Kaya ako napalayo tol. Nasa nabotas tayo. Napunta tayo ng ano eh, ng Quezon Avenue. Sabi ni Brad Reggie tol, oh, QC Bar maganda sa Quezon Avenue. Hindi, tsaka tol, di ba yung lugar, no? Pag nag-drive ka sa Quezon Avenue, ang ganda talaga nung mismong Quezon Avenue, yung line, yung linya na Quezon Avenue, di ba? Ang ganda, no? Ang ayos. Yun nga lang, delikado ka pagka yung Pegasus eh medyo napansin mo. Pagka huminto ka doon, puta, delikado ka doon. Maraming mestiza doon. Catwalk katabi ng Pegasus. O kita, meron pa palang catwalk. Ibig sabihin tal, mga model, no? Puta, catwalk. Mga modelo. Ang itsura siguro ng mga alam nyo na. Puta, usapan natin tal. Usapang Quezon Avenue, ah. Mapapanood pa naman tayo, mga million viewers ko. Mga kapatid. Mga million silent viewers ni Saraba Malaya. Alam niyo mga nakikinig sa akin, tal, meron tayo sa Israel, sa Gaza, sa Palestine, meron tayong mga listener dyan eh. Kasi ano ako, tal, advocacy ko ang kapayapaan. Kaya yan sa Palestine, Lebanon, Israel, Egypt, US, France, si Saraba Malaya po ay pakinggan nyo. Kapayapaan sa inyong lahat, mga kapatid. Mga kapatid na Muslim, Hudyo, kapayapaan po sa inyo. Mula po sa amin dito sa Pilipinas,
ang Pilipinas ang pinakamagandang bansa. Napakamapayapang bansa ang Pilipinas. Kahit ginugulo tayo ng China. Hindi, ang ginugulo lang naman sa atin ng China yung yung dagat, yung karagatan, yung mga mangingisda. Syempre, ang China walang dagat yan, puro land yan eh. Di ba? Tayo naman, puro naman tayo dagat. Yung land natin, hati-hati. Kaya nila ginagawa ng tulay. Ginagawa ng mga super bridge. Ayan, peace is the best way. Di ba tayo naman mga Pilipino tol, talagang hindi tayo mahilig sa gera. Pero tayo, ginigera tol eh. Di ba Brad Dansin, sa history natin, Ako tol, alam mo, favorite ko yung history ng Pilipinas. Diyan ang pinakamataas kong grade. Kahit history ng Amerika tol, yan ang pinakamataas kong grade. Mahilig ako sa history. Pero yung history ng Pilipinas tol, talagang yakap na yakap ko. Mula nung wala pa yung mga Spanish, 'di ba? Yung mga tribo-tribo pa, kung paano sila mamuhay. Alam niyo ba dati tol, pag halimbawa yung mga magkatribo nag-away, 'di ba sa atin sa SRB change paddle. Puta sa mga dating tribo, napag-aralan ko nung high school. Puta yung lulubog sila sa tubig. Kung sino unang lumutang, yun ang may kasalanan. Kung halimbawa, yung paano nila husgahan kung sino may kasalanan sa dalawa. Lulubog sa tubig, sa ilog. Pag una kang umahon, syempre hindi ka na makahinga di ba? So, puta, walang ahonan yun. Malamang yun, ang dami na matay dahil sa ganung paraan, na tol. Para lang hindi ka ng kasalanan mo. Nalunod ka naman, namatay ka. Si Pres Bagge is watching. Inalis ko na sa Quezon Avenue tol, mahirap na. Baka mamaya biglang si Brad Reggie mag-message o kaya mag-post na yung location mamaya mailagay niya at Catwalk, Quezon Avenue, Quezon City. Yes, tol, kasi nga ang gusto nila sakupin Pilipinas. Kasi, tsaka tol, tayo yun talagang parang nasa gitna. Kaya tawag sa atin is, ano ba yung tawag sa Pilipinas? Basta maganda yung position natin. Hindi, kasi Brad Reggie, kaya nawala si Brad J. Anong oras na ba? Bukas na yung sa Quezon Avenue, alas 10 na tol. Marami nang pumasok na dyan sa Pegasus, mga nagpasukan na yung mga dyan, yung mga employee. No? Kaya si Brad J siguro baka napag-usapan yung himas. Baka gusto humimas. Joke lang, baka marinig ang asawa ni Brad J. Joke lang po, kami po ay magkakapatid, sister, ganyan po kami biruan. Kasi mahal po namin ang isa't isa, kaya kami nagbibiruan. Nang walang pikunan po. Ano po naman kami po magkakapatid, himas na to. Brad Reggie talagang sumausaw sinausawan Brad Reggie, alam mo yung pinakita mo sa akin picture? Ang ganda nung isa dun yung isang gangster na babae. Ganda pumorma, tas ang puti Tas may kulay yung buhok. Talaga tol, sa California, mga gangster na mga Pinay doon. Ang gaganda. Ang gaganda. Tas may mga tato, mga astig. Diyan din sa atin Diyan din sa atin. Kasi tol, sa Navotas ang daming gangster kaya. Doon sa lugar namin. Sarado na ang catwalk. Pegasus. Meron pang isa Hindi siya katabi ng Pegasus pero malapit. Malapit siya sa Pegasus. Sikat din yun. Doon kami pumunta, hindi sa Pegasus yung isa. Naalala ko
sa gigil ko. Umiiwas nga ako dun sa babae. Kaso pinipilit ako nung hapon. Puta, napalips to lips ako dun sa babae. Nakasabi ko, makulit ka, lips to lips nga kita. Tapos tawa ng tawa yung kasama namin, yung hipag kong tomboy. Eh di syempre, tomboy siya, yung hipag ko. Di gustong gusto niya yon, di ba? Puta, yung isang babae, tol. Um, sa kanya tumabi kasi tomboy. Puta, hindi siya matutusok dun eh. Samantalang sa atin, tusok siya eh. Di ba? Pag umupo ka sa amin, tusok ka. Di ba? Pag ginalit mo si Pedro, pag ginalit mo kay Brad Jesse, ang pangalan, Darwin, Tol, kilala niyo ba si Darwin? Yung alaga ni Brad Jesse, tawag niya Darwin. Si Peter, tol, matatag din. Sino si Peter, tol? Saint Peter ba? Saint Peter? Hindi. Tol, parang gustong-gusto niyo yung usapang yung usapang Quezon Avenue. Marupok ka pala, tol, vlog. Sama ka sa akin sa grupo kong matatag. Hindi naman, kasi matatag ako, kaso lang libre naman eh. Walang bayad eh. Libre lips to lips eh. Oh. Okay, libre ka rito, sabi ko. Andun yung hipag ko eh. Sa hipag ko, okay lang. Ganda ng tol yung hipag ko, kaya nakapag-asawa ng hapon yun. Sobrang ganda kasi nagja-Japan yan, 2 hipag ko. Yung hipag ko, sabi sa akin, Vloggy ano ka ba? Ba't ka iwas ng iwas? Talagang inaano pa ako. Nung hipag ko. Talagang gusto niya pa wag akong tumayo. Tumatayo nga ako, umiiwas ako kasi nga sabi ko, nandyan siya yung hipag ko nakakahiya, baka sumbong ako, di ba? Pero tol, sa experience ako, wala. Yun lang ang pinaka ko, yung lips to lips. Tas yung kamay ko kinuha, dinikit sa dede. Ganun lang, hanggang ganun lang ako, tol. Torpe ako sa babae. Kaya ako, tol, sa mga girlfriend, ilan lang. Tsaka saglit lang. Yung isa, ganunan lang eh. Pinuntahan ako sa bahay ko. Namit ko, tol, sa chat. Uso pa kasi nun yung Yahoo chat. Basta may nakilala ako dun, Sabi ko, punta ka dito sa bahay. Dun sa Kahilom doon sa Pandakan. Wala pa akong girlfriend. Wala pa akong asawa. Pinuntahan ako. Yari ka, sabi ko. Tsaka alam mo na yan, pumunta di ba? Laban yun. Ako pa pinuntahan, tol. Kasi bagong dating ako Amerika. So nakalimutan ko na yung mga lugar-lugar minsan. Marami na akong lugar na nakalimutan. Sabi ko, ikaw pumunta kasi hindi ko na alam yung mga pupuntahan na lugar. Buta pumunta Si Brad Dansen, talo. Lalo na sa Cubao, naku po, masarap dyan ng 90s. Si Brad Reggie, ew. Ganyan talaga pag tol, nagkakaedad na tayo, Brad Reggie, kumbaga masaya na tayo sa mga lambingan, makikipagbiruan. Himas-himas na lang, kumbaga. Teka, anong oras na ba mga tol? Alas 10. Pwede pa. Si Brad Dansen, sarap na sarap sa kwentuhan Parang gusto nang mag-live. Tapos ikwento yung mga karanasan niya sa Quezon Avenue tsaka Cubao Gusto na mauna sa mga kapatid. Brad Dansen, ginanahan Brad Reggie, Si Brad Dansen, tol. Bata pa ako, batang isip. Brad Reggie yan, si Brad Dansen, beta tau sa Sampaloc. Brad Reggie, pagka meron kang event, utol, na gusto mong masuportahan ng mga kapatid, i-post natin, tol. Kita mo, tol, Brad Reggie, tignan mo si Brad Dansen, talagang talagang ganado. Ang dami yan, tol, hindi lang himas. Hindi lang himas. Ano ba pwede nating isunod na salita sa himas?
Yung mas, kumbaga mas grabe. Lapirot na Reggie kasi yung himas medyo ganun-ganun lang eh, no? Medyo ano, kumbaga yung himas soft na ano na pag ganon, himas. Pero yung lapirot may gigil na ng konti yan, di ba? Sarap ng lapirutin. Di ba? Pag nanonood tayo sa pelikula, di ba? Sila Paquito Diaz, di ba? Pag yun, mga nanggigil sa babae, no? Na pag nanggigil sila si Paquito Diaz, puta, manyakis yun eh. Pagka yun, binigyan ng sexy role, puta, lap-lap. Ang abot nila kala Paquito Diaz, Ramon Revilla, ah, si, lalo si George Estragan. Puta, hindi lang kissing scene, puta, talagang papasukin ni George Estragan yan. Tsaka yung anak, no, yung brad natin, si George Estragan Jr. Okay. Matindi yun. Pag nakipag bed scene yun, puta, labas dila. Si Robin Padilla, no, tol? Puta, matitindi sa mga bed scene yun. Talagang French kiss ginagawa nun. Eh. Tol, usapan natin, tumitindi ah. Rated R ah. Ang palabas pong ito ay kailangan ng patnubay ng mga elder naming kapatid. Ay tal, baka may mga sis na ano kasi may mga nanonood sa aking mga sis eh. Baka i-delete ko to hindi ko to isa-save. Itong ating kwentuhan, mga kapatid, pasensya na. Dahil ang ating usapan ay baka mapunta to sa triple X. Lalo na, nandyan si Brad Dance, no? Lamas, tol, ang kasunod ng himas. Yung lapirot, nasa gitna ng ano yun, ng himas at saka lamas. Ito si Brad Reggie. Oo, tol, bastos kayo. Gustong-gusto naman, no? Ayaw lang talaga magkwento eh. Omerta na to si Brad Reggie eh. Ayaw na magkwento eh. Pero ano yan, nanood ng ano yan. Sigurado ako nanood ng Wally Bayola yan. Wally Bayola, Chito Miranda, DJ Mo Twister, at saka sino pa ba mga sikat? Sila Hayden Ko, ang pinakamalupit si Hayden Ko. Yun ang pinaka-lodi. Kumbaga. No? Mga tol, ano masasabi nyo? Di ba? George Estragan Sr. Si George Estragan Sr. kasi sa pelikula. Pero yung sa patagong videocam, Pepsi Paloma, ta 80s, Si George Estragan, 70s eh. Inabot ni George Estragan yan, si Pepsi Paloma. Inabot ni Pepsi Paloma, si George Estragan. Kaya to si George Estragan nang kinamatay, AIDS no? Kasi nasalin yung sakit sa kanya tapos wala pang gamot dati. Pepsi Paloma. Isa pang matindi sa mga bedsin tol si Rudy Fernandez, si Daboy. Napanood ko yung sa kanila yung pelikula nila ni Techi Agbayani. Puta, sinipsip yung Tagal na ba itong usapan natin? Puta, sunod sa lamas. Di ba? Himas. Tas lapirot. Tas lamas. Sunod, sip-sip. Sunod sa lamas. Sip-sip. Teka, tignan nga natin. Change topic na. Hindi. Brad Danson, ang dami mo palang followers. 1.6K. Wow. Si Brad Reggie, marami din to. Nasa 2K na yata eh. Si Brad Reggie. Marami rin followers. Ba't ang dami niyang followers, mga tol? Ay, may pumasok. Sino ba yung pumasok? Si Brad Jaylon pumasok. Kasi Brad Jaylon, natapos na yung Brad Jamalon.
natapos na yung ano, pwede mo na siyang i-replay tol. Watch mo yung replay. Dalawa yon kapatid na Jamalon. Kasi naputol yung una, tapos nagkaroon ng part 2. Kaya pala maraming ano si Brad Danson, yun. Sabi ni Brad Danson, yung soft drink beauties, di ba? Sila Sarsi Emmanuel, Coca, ano ba yun? Coca, tapos yung si Pepsi Paloma. Meron bang Sprite? Sprite, ano ba pwedeng pangalan? Sprite Solier. Puta, pwede yan. O kaya, soft drinks, no? Royalty Bar. Mirinda. Ray de la Cruz is pinsan buo ng father ko. Sino ba si Dr. Ray de la Cruz, tol? Ano mo nga, tol? Bigyan mo nga kami ng konting background dyan sa pinsan ng father mo na nagbuo, na founder ng soft drink beauties. Talagang Brad Reggie, pagka gantong usapan pala, mahaba, ano? Ang hirap iwan, no? Ang hirap palitan. Na Brad Reggie. Si Brad Giovanni, dumagdag pa, sigurado. Yan ang mga gustong usapan yan. Mga usapang Quezon Avenue. Pero dati sa amin, ang pamatay namin, tol, Ermita, Manila. Na talagang ang bar dyan is tabi-tabi talaga. Isang buo, puro bar. Tapos, di ba, yung Mabini naman, puro palitan ng ano, maraming palitan ng dollar, yen, tsaka euro. Tsaka ano pa ba yung mga pera? Euro, dollar, yen. Yung mga, basta yung mga kung ano man, kung gusto nyo ipapalit. Doon naman sa Mabini, di ba? Tas puro bar, no, dati. Kaya pagpapasok ako sa PCU, nag-jeep ako. Doon umiikot yun eh. Puta, puro bar, oh. Tas talagang mga tambay yan. Daming sindikato dyan. Maraming mga grupong ano, yung mga tao yan, mga talagang yun ang kinabubuhay. Artist manager ng 80s, pati 90s. 90s matindi na rin, ano? Yung late 90s hanggang early 2000s. Wala kasi ako alam dyan sa kabulastugan. Oo nga. Si Brad Giovanni, naiintindihan mo ba yung usapan namin, tol? Sa Upsilon, marami dyan, tol, mga sigurado ako, dyan sa Upsilon. Lalo 47 years na sila. Madami nagpupunta sa Quezon Avenue dyan. Tsaka sa Cubao. O kaya sa baka mas malapit sa Ermita, sa amin. Church, bahay lang ako. Ang hawak niya, Pepsi Paloma, Coca Nicolas. Ayun, Coca Nicolas. Shirley Tesoro. Sarsi Emmanuel. Parang ito talaga, mas hardcore tong mga binanggit mo kaysa kila Vivian Velez, no? Kila, ano, mga hardcore talaga to, sila Pepsi Paloma. Nakakamiss din yung ganyang panahon talaga, yung mga early 80s, no? Nakakamiss. Lalo, kahit bata pa ako noon, ano yun tol, parang sa isip ko, meron akong mga naaalala. Claudio Coronel. Tapos sino pa? Sila, Ami Austria ba? Parang hindi naman gano, no? Sila Lorna T. Parang hindi sila gano. Ano sila, medyo conservative pa sila kumpara kila ano.
dito kila Sarsi Emmanuel, Pepsi Paloma. Yun o, kilala ni Brad Giovanni Tibar, oh. Si Dr. Ray de la Cruz, oh, alam niya yung trahedya na nangyari. Teka, kukuha nga ako ng ng almusal ko, tol. Gutom na ako, mga kapatid. Ma? Ano almusal natin? Amoy na amoy. Grabe sipon ko. Yung Ate Bandgang, no, tol, no? Pero medyo na yan, medyo late 80s yata yan. Yung Ate Bandgang. Hindi, high school na ako, baka 1990 yan. Oo, high school na ako niyan, yung Ate Bandgang na yan. Yung, di ba yan, yung patutulugin nila yung yung mga tao, halimbawa, yun, di ba? Yung parang makakatulog ka. Pumunta ka na ng library, print mo yung natin. Maaga pa. Hindi nga. April pa yun, Mister! Teka, huwag niyong banggitin dahil naka-live ako. Say hi to my mom, mga kapatid. Say hi. Ilo. Ito ang nanay ko. Ma'am, pinag-uusapan namin Ano? Ermita. Ano yun? Yung mga Baka ano? yung mga bold star. Bakit? Wala, nagkakatuwaan lang kami. Ano? Mga bold star ng 80s. Naglaba ka, kuya? Vlog iniipon mo ba itong ganda? Hindi. Ay, Meron na ako sa taas. okay. Ano yun, ma? Alin? Alin? Nandun sa labas. Ay, baboy. Ang dami ko na nakain baboy. Kagabi. Ba? Hindi nagluto ng almusal ng mother ko, Bakit? May egg roll, egg spread dito. Yun ang kainin niya. Ano sa usawan mo dyan, kuya? Mantamas. Mag-iinit na lang ako ng bagel. Ma, may nag-hi sa inyo. Ito, mga kabrad ko. Hi po, mother. Hi po, nay. Ito naman, kuya ko. Mga kapatid, Ayan ang aking kuya. Yung kuya ko, ano yan. Matanda siya sa akin ng 12 years. Ang agwat namin ng aking kuya. Kamunting na hindi si vlogger. Brad Giovanni Tibar, itong kuya ko, kung nag-SRB to, batch 79 to, kuya ko, kung nag-SRB siya. Kaya kuya ko, mahilig to sa rock and roll, pareho kayo. Rock and roll to. Yung kaklase ko, 70 ano yun. May Ramon Pasis. SRB yun. Anong chapter kaya yun? Mga tol, may kilala ba kayo? Ramon Palsis? Tagabiyata. Batch kayo. Ramon Palsis. Meron kaya tayong Brad na Ramon Palsis? Baka may nakakakilala. Ito sila Brad yun. Kaya nila yun. Oo. 79. 79, 70, 80. Lala Monteliba, no? Oo nga, yan. Sikat yan, no? Frida Fronda. Sa mga SRB. Nagpakamatay. Si Frida Fronda, SRB to Yung sis. Yung sa Todas yata yan Tawag siya, school bukol. School Bukol, tama. Todas, yan. Siya. Sila Joby ang kumaano nila. Frida Fronda. Amanda Amores. Okay. Ba't kaya hindi na, wala ba sila listahan Ng alin? ng mga SRB? SRB? Meron naman. Meron naman kaming database. Dapat kilala nila yun. Oo. Panda. Ano first name niya? Ramon.
Ramon Palsis. Pag pagtatanong, aalamin ko. Nasa Canada na yun. Ay, nasa Canada na. Baka nga, meron nga kami dong grupo sa Toronto eh. Alberta. Yan, nasa parang part ng ano, malamig. Sa Alberta, marami doon. Taga-Leyte kasi. Brad Giovanni, yung kuya ko, mahilig manood ng mga konsyerto dati to. Ikaw ba nanonood ka, Brad? Nung mga konsyerto dati? Mga Florante, mga Juan de la Cruz. Ang batch ba yun? Ano to, mga batch 80 yata ng SRB to eh. May edad na to. O, 79. Brad Giovanni, anong batch ka? 79 ka ba? Myra Manibog. Ang daming kilala ni Brad, talagang natatandaan niya yung mga pelikula dati. Nanonood eh. Lalo nung nagkaroon ng cable. Ang daming channel. Nung nauso yung cable vision sa atin, Sky Cable yata sa akin. Sky Cable, tsaka Destiny. Kaso nagkaroon ng nung kinontrol ng MTRCB yung mga ganung palabas eh. Kinakat na nila pagka Stella Estrada, namit ko na yan dati. Lagi kaming niyayaya Yata yun eh. sa Magnolia House dati. Stella Estrada. Ah. And then, Sa akin, familiar lang yung mga pangalan eh, pero yung itsura hindi ko natanda. Hindi kagaya ni Vivian Velez, talagang yung itsura, alam na alam ko. ang ganda yun, Stella Estrada. Sa concert sa Trinity. Trinity dati sa Quezon City. Madalas, mga Asin, Florante. Sa Manila Cinema. Doon sila nanonood. Mga nauna kasi. Sa Loyola. Rizal. Rizal, yun? Rizal Memorial. Memorial ba? Loyola Heights. Loyola, doon sa lugar yun. Lugar na Ateneo. Quezon City. Loyola Heights, Quezon City. Libre yun? May mga bayad din. Mga libre. Pag libre, ilang kanta lang kakantahin nun, Mga libre, mga pang. Yan, libre. Mga pang talagang hanggang ngayon naman eh. Mga walang budget kasi yung mga yun. Mga pangkista. Mga pulutan nga namin, yung mga tira-tira ng mga kukuhanin nila yung mga natitira Mga natitira ng mga kumakain. Sabi ko, puta, mga tayo Para tayong mga parang dumadampot ng pagpag. Mga pangkista kasi kasama ko eh. Mga wala kaming pera. Saka yun, yung mga yun, pagka pumunta sa concert, hindi mga walang pambayad sa jeep. Sabit. Sabit lang sila, makarating lang sa tutugtugan. Pag sabit, walang bayad yun. Pwede yung iba nagbabayad, pero pagka kadalasan, sabit ka nga eh, di ba? Tutulong naman yan sa yung halimbawa magtatawag ng yung mga yun. Pako, gaganin yun. Tutulong sa driver. O pag pumasok sa loob siya, taga-abot ng nakikiusap yun, kuya, pwede ba ako nalang taga-abot? Ganun. Wala akong pamasahe. Kasi pera ng mga yun, pambili ng alak eh. Gusto ng mga yun, lasing lagi, mga pangkista. Lugi nga sa amin yung yung mga bar. Lugi sa amin. Kasi magiinuman kami sa labas, bibili kami sa tindahan.
Pagpasok namin, may tama na kami ng alak. Magulo yung mga yun, mga pangkista sa atin. Yung sila Vincent, na ganyan. Wala na, ba na yung rock sa Manila. Nag-punk, ano. Ewan ko saan, lagi may concert yung punk, pero kumatin si Pepe, minura ni Vincent, oh. Pagdating sa labas, ginulpi siya, eh. Ano niya si Pepe, godfather ng ano yun. Kahit mga pangkista, kinikilala yun. Minura niya kasi hindi naman punk si Pepe. Eh walang ano eh. Walang choice eh. Walang pera eh. Nagalit si Vincent. Kaya nga humingi sa akin ng t-shirt yun si Vincent. Binigyan ko siya, The Clash. Pinato ko siya, nakausap ko yung nanay niya. Sabi ko, basta po. Sabi ko, pakiabot yun na lang po ito kay Enteng, sabi ko. Sabi ko, tanda mo na, nagpang ka pa ulit. Kasi may pera eh. Pero dito sa Amerika, mga pang, mga may kaya. Sa atin talagang ano, sa atin may mga kaya, yung mga may banda. Pero yung mga fans, talagang sinabuhay yung ano, mga nakukulong. Si B-Boy, di ba? Ano yun? Si Kuya B-Boy, oh. Kaso ngayon, ano na yun, Taylor Swift, mga ganun ang gusto. Ayaw niya nang balikan yung ano niya, nakaraan niya. Ha? Diyan B-Boy na. Di ba tamba yun dun sa Carlos, sa kanto, yung may jukebox doon? Sa kanto ron. Doon sila nakatambay. Don B-Boy. Sa folk arts naman yung Queen. Tumugtog sa atin yung Queen. Totoo ba yan? Giovanni, totoo ba yan? Tumugtog sa atin yung Queen? Tindi. Kung tumugtog yung Queen sa atin, matindi, no? Folk arts theater. Kasi paborito ko yan eh, tol, yung Queen. Yan ang pinaka-paborito kong banda sa lahat. Kahit na mahilig ako sa punk, Queen ang pinaka-ano ko kasi nga yung kanta natin, We Are the Champions di ba? Kaya nung nag-SRB ako, lahat ng album ng Queen kinumpleto ko, tol. Lahat ng album nila, tape, binili ko sa ano. Karamihan binili ko sa SM Harrison Plaza. Tapos meron Odyssey doon din ako bumibili ng ano. Mga iba-ibang tape. 70 pesos, 90 pesos ang mga tape na inabot ko nung nagkaroon na ako ng pambili. 70 pesos ang tape, 90 pesos pagka yung bago. Kasi pag bago yung album o kaya sikat na album, mas mahal. Lalo yung mga greatest hits, mas mahal yon kaysa sa album na ano. Pagka greatest hits, di ba? Tol, kain tayo. Tinapay na may cream cheese. Mahal talaga yun, tol. Siyempre, Queen yan eh. Mahal talaga yan. Dahil ano, ang Queen sikat sa buong mundo eh. Di ba maraming tumugtog sa atin tol eh, nung ano, mga Deep Purple. Batch 82, mas bata ka nga sa kuya ko. Kaya sabi ng kuya ko, yung mga binabanggit mo daw eh, mas bata sa akin yan, sabi sa akin ng kuya ko. Sino yung Lauro ng Monday? Monday o Monsay?
Sino yung Lauro, tol? Monsang nga, tama yan. Ano yan? Anong awa yan? SRB, gano'n? Brad Giovanni, napapasarap ko sa kwentuhan, ha? Yung mga kainuman mo dyan, naririnig ba nila ako dyan, tol? Tol, pag nanood ka ng concert ng Queen, sigurado, tol, sulit. Kahit mahal, sulit. Dahil puta, papanoorin mo si Freddie Mercury, Brian May, John Deacon, tsaka Roger Taylor. Sa Queen, ang paborito ko, tol, pinaka-paborito ko sa Queen, yung drummer, si Roger Taylor. Kasi poging-pogi ako eh. Gusto ko maging ganun yung itsura ko, tol, eh, maging pogi. Ganun ka pogi. Alam mo naman sa atin, di ba, ina-idol natin yung mga pogi, eh, di ba? Kasi ginagaya natin eh. Di ba? Tsaka paborito kong kanta kasi talaga ng Queen. Pinaka-paborito ko, yung compose nung drummer, yung Radio Gaga. Yun ang pinaka-paborito kong kanta ng Queen. Radio Gaga, tig-tig, Radio Gugu, tig-tig. Ang ganda ng lyrics nun eh. Ikaw, Brad Dansen, ano paborito mong kanta ng Queen? Tsaka Brad Giovanni. Although, marami akong paboritong kanta ng Queen. Talagang lampas 20. Pero ang pinaka-paborito ko talaga na yung Play the Game, gustong-gusto ko yan. Everybody play the game, di ba? Of love. Yung good old-fashioned lover boy, gustong-gusto ko yun. Under pressure, wow! Ang ganda nga niyan. Under pressure. Ginaya ni Vanilla Ice yan, eh, no? Dun 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 dun. Dun 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 dun. Yan naman, ang nag-compose niyan, si Freddie Mercury yata. Yung Under Pressure. Tapos kasama niya dyan, di ba, si David Bowie. Kumanta. Nag-duet sila ni David Bowie. Si Brother Lee talagang ang paborito niya, yung nagpasikat sa Queen. Which is Bohemian Rhapsody. Yan ang nagpasikat sa Queen. Umuwi ka na, Brad Giovanni. Ang aga. Sabagay, tama yan, Brad Giovanni. Na-kontrolin natin, tol, yung ano natin sa alak. Tama yan, tol. Ako, hindi nyo ako mapapainom, tol. Pag nagkita-kita tayo, hindi nyo ako mapapainom. Pag uminom ako, ibig sabihin nun, gusto ko. Kasi nga, okay naman kung sa shot lang, wala namang problema. Para lang makaano. I want to break free. We are the champion. Alam mo ba, tol, yung I want to break free, pinapatugtog ko kaninang umaga, puta, pinatay ng Facebook. Alam mo kung bakit pinatay ng Facebook? Kasi di ba yung music video niyan, mga nagpalaki ng dede, mga nakapambabae sila. Ayun. Inano ko ng Facebook, ano yung tawag doon, yung parang sa MTRCB, di ba? Merong parang tatakpan nila, okay, ipapatay nila dahil medyo bastos. Kasi nga, di ba, sila doon, nakapambabae. Ang lalaki pa ng dede, di ba? Oh, Brad Giovanni, oh.
Sabi ni Brad Reggie, tigil nyo na pag-inom. As in, tigil talaga, Brad Reggie. Hindi ba pwedeng, ayun, restrict. Tama, ayun. Nirestrict ako. Yung ano, yung video ko, inano nila, sila mismo nagpatay. Dun sa kantang yon, yung I Want to Break Free. Pero kasi ang tugtog, una, Bohemian Rhapsody, tas sumunod yung Don't Stop Me Now, tapos yung We Will Rock You, tas nakatulog na ako. Maya-maya, sabi ko, ba't nawala ang tugtog? Puta, nirestrict pala ako ni Facebook doon sa kantang ano, I Want to Break Free. Dahil nga daw yung video niya is medyo may pagkabastos. Spread Your Wings. Ganda niyan. Don't Stop Me Now. Talagang maganda yan. Ano yan eh? Parang ang bilis, no? Parang ang ginagalahan mag-drive. Diyan sa kantang yan. Kaya nga, Don't Stop Me Now eh, di ba? Wag mo akong pigilan. Baka masapa kita. Hindi, wala. Don't Stop Me, ibig sabihin, di ba, nagdadrive siya ng mabilis. Pero pag nakinig ka yan, Brad Giovanni, huwag ka magdadrive ng mabilis, ha. Sakto lang tayo, magmaneho. Iwas tayo sa inom at iwas tayo sa pagmamaneho ng mabilis. Parati tayo mag-ingat. Hindi kasi tol, yung kantang yun is suporta para kay Freddie Mercury. Dahil si Freddie Mercury ay umami na siya na bakla siya. Eh ang Queen, sinuportahan siya. Ganong katindi ang bandang Queen na kung gano'n nila kamahal ang isa't isa. Kaya tol, kita mo ngayon meron pa ring Queen. Bakla din ang singer. Pero yung bassist hindi na sumama. Kasi alam mo kung bakit. Sobrang mahal niya si Freddie Mercury. Sabi niya, hindi natin pwedeng palitan. Although okay sa kanya na nagbuo pa yung drummer tsaka si Brian May, yung gitarista. Binuo pa rin, binuo yung Queen. Pero sabi ng bahista, hindi niyo na ako pwedeng makasama dahil si Freddie Mercury lang ang singer ko. Sa kanya lang ako magbe-bass, magtutugtog, sabi niya. Ganon. Pero may royalty pa rin siya. Kasi syempre, composer din yun, tol. Magaganda rin ang compose ni John Deacon. Yung Another One Bites the Dust, kay John Deacon yun. Yung kantang You're My... Kata mo tol, alam na alam ko. Kasi may mga bumili ko dati, libro ng Queen. Kompleto ko sa album. Tapos sa CD, kompleto ko yung mga concert nila. Tapos nung mauso na yung YouTube, nanonood ako sa YouTube lagi ng mga ano. Kaya kabisado ko eh. Hindi naman kabisado. Marami akong alam sa Queen. Dahil talagang nung namatayan, iyak ako eh. 1991. Iyak ako nun eh. Kita ko sa dyaryo, may maliit na article tungkol sa Queen, no, kay Freddie Mercury, na namatay nga ng AIDS. Tsaka tol, di ba yung pelikulang ano, ginawa para sa tungkol sa Queen, ang ganda, no? Ang ganda nun eh. Pero ano tol, alam mo yung kanta na yon? Nag-number 1 naman. Kaso lang yung music video. Kasi sa Facebook mahigpit eh. Sa YouTube okay lang, pero ang Facebook sobrang higpit. Gago tong ano eh, tong Facebook eh. Sobrang higpit. Brad Reggie.
bagel with cream cheese. Sige, Brad Reggie, good night. Ano na rin ako, maya, pero napapasarap sa kwentuhan eh, sila Brad Dansen at saka si Brad Giovanni. Nasasarapan sila sa kwentuhan, usapang music, kung saan tayo napunta, no? Ayun, alam din ni Brad Giovanni. Kasi nga ito si Brad Giovanni, Utol Johnson. Sigurado ako friends kayo, pero makikita mo mga post niya, mga music. Ang ganda tol, Pero alam mo tol, yung pelikula na yan, marami pang hindi siya accurate. Marami siyang mali. Pero ang ganda pa rin, di ba? At saka ang laki ng kinita. Ang laki ng kinita ng pelikula na yun. Pero sabi nga, hindi siya accurate. Merong mga mali na nilagay sa pelikula. Pero okay lang. Di ba? Wet dream, sabi ni Brad Reggie. Ayaw na kasi ni Brad Reggie kasi umalis na tayo sa Quezon Avenue. Tsaka yung mga pelikulang luma. Kasi ni Brad Reggie, ganun ang usapan. Kaya, aalis na siya. Ayaw niya na. Dahil nagutom daw siya. Brad Reggie, ano naman kakainin mo ngayong gabi? Oo. Tama, Brad Dansen. Ang galing ng mga aktor, no? Mga kamukha, Lalo yung gumanap na Brian May, no? Yung kulot, di ba? Kala mo si Brian May talaga eh. Hindi ka kakain, Brad Reggie, bago matulog. Na pag di ka makatulog, kung nandito pa kami, balikan mo na lang kami. Baka, anong oras na ba? 10:47 na pala mga kapatid, ang haba na rin. Sabi ni Brad Giovanni, madalas dati sa Cybels kami umiinom. Diyan sa Recto, puro rock ang tugtugan. Talagang ng mga SRB, no? Yung Cybels. Ako hindi ko alam yun yung Cybels. Hindi ko alam kung inabot ko pa. Pero tandem, alam ko yung tandem. Tandem ang alam ko. Sino? Pareho lang message niyan, Pareho lang mga message niyan. Wag niyong pansinin. Tama kasi nga, mas pinili ko yung isang petsa eh. Okay lang yan. Wag niyong burahin Hindi, mamaya iyan ako yan. Kukunin kayo, ipapasa ko sa akin. Pero alam ko na yan. Wag niyong problemahin yan. Okay. Bye-bye. Hirap bangungutin. Pag sobrang busog, Brad Reggie. Mahirap din matulog pagka gutom. Brad Giovanni, ikaw ba nahilig ka sa yung mga bandang 90s ba nasasakyan mo? Yung mga Eraserheads?
kasi 80s ka, Brad Reggie, mga new wave, no? Mga classic rock, pwede. Yung mga 70s. Tapos mga new wave. Siguro tol, ang saya nung 80s na tol, no? Yung mga new wave na tugtog na Brad Reggie. Tingin ko mas masaya yun kaysa nung 90s eh. Ang masarap lang kasi nung 90s is yung mga Tagalog na. Mga Tagalog ang mga tugtugan. Yun ang masarap sa 90s. Kasi sa atin nung 80s, kahit na sabi yung mga dadon, di ba? Mga English speaking yan eh. Yung mga dadon. Mga konyo, di ba? Mga konyo yan eh. Yung, ang isa sa pinaka gustong-gusto kong kanta noon, nung nag-teenager na ako, di ba? Yung kanta ng Ang Tunay na Amo, yung ano, kung alam mo lang. Kung alam mo lang. Patugtugin ko kaya. Tunay na Amo, ang banda nila. Amo Band. Tapos naging Ang Tunay na Amo. Patugtugin natin para maganda. Meron tayong yun yung bago bago pumutok yung mga Eraserheads. Yun muna, The Dawn, Amo Band, Identity Crisis. Yung iba hindi ko na alam eh kung ano pa. Yung banda nila sino ba yun? Pwede rin yung banda nila Wency Cornejo. 80s talaga gusto ni Brad Giovanni tsaka 70s. New wave talaga maganda, Brad Reggie. Parang tingin ko yan ang pinaka-best na dekada eh. Yung 80s. Kasi yung technology natin, nagiging mas bumilis bigla yung yung sa technology. Nagkaroon ng mga larong Pac-Man, di ba? Yung mga family computer, Atari. Parang yun ang nagpaganda sa 80s eh. Di ba? Kaya yung tugtog nag-iba eh. Gumanda yung mga tugtugan eh. Tas mga European mga European, ang galing ng mga European sa music, no? Pero yon, ang influence nila is mga itim. Sa mga itim talaga, saludo sila. Walang tatalo sa itim pagdating sa music. Kahit sa gitara, Jimi Hendrix, Muddy Waters, sila yung Johnny B. Good, yung mga gagaling mag-gitara nun, mga blues. Mga itim talaga, the best. Kita mo ngayon, hanggang ngayon, hip-hop, di ba, mga itim. Sila mga mayayaman ngayon. Mga itim ang mayayaman ngayon. Pag sumikat sila. Tapos yung mga reggae, di ba, hanggang ngayon ang reggae. Putok. Talagang mga itim pagdating sa music. Kasi ang gaganda ng boses nila eh. Ang gagaling nila kumanta. Yung quality ng boses nila. Maraming Pilipino magagaling kumanta pero yung sa quality ng boses, talagang mga itim. Ayan, kagaya ng Platters yan. Sila Nat King Cole. Louis Armstrong. Di ba? Aretha Franklin. Beyonce. Si Beyonce, di ba? Ang ganda ng boses niyan. Mga itim talaga pagdating sa music. Mahilig silang kumanta. Si Johnny Mathis, yan kasabayan ng yan eh. Kasabayan nila Frank Sinatra, Johnny Mathis. Itim din yun. Yun yung kumanta ng Chances Are
Naging pangalan din ng kabayo yun, chances are. Kabayo sa atin. Tunay na amo. Ito, pagka nag-outing kami sa Laguna, sa Los Baños, ito kinakanta namin magbabarkada. Kung alam mo lang. Pero yan lang ang sikat nilang kanta. Si Arnel Pineda, singer na ito mga tol eh. Si Arnel Pineda. Pero yan lang ang sikat nilang kanta. Si Arnel Pineda, singer na ito mga tol eh. Si Arnel Pineda. Ayan. Lagi na sinasaktan. Iba, tayo ay nagsumpaan. Alam niyo yung kantang yan? Pag-ibig na tunay. Hanggang ipaglaban o hirap, pusong tapat sa'yo ay asahan. Di mo ba nakikita ang liwanag? Kislap ng aking mata'y masdan na. Kung alam lang ang damdamin nito, kung alam lang hindi magbabago ang isip mo, kung alam lang na kahit buhay ko, kung alam lang ibibigay sa'yo ang giliw ko. Yan. Parang 80s ano. Minsan, sana isipin mo, Si Arnel Pineda yan, yung kumanta niyan. sana ay buksan Siya yung lead singer. isipan, dapat sana'y O mga kapatid, paano? Maraming salamat sa inyo, Brad Dansen, Brad Giovanni, Brad Reggie. Ano yung sabi niyo ano? Yun, yung Cartimar. Ako sa tandem. Nanonood ng sine, maglalaro ng Nintendo. Ang kukulit ng mga bata dyan, puta, naglalaro kami, nangaagaw. Inaagaw yung controller. Gusto nila maglaro. Eh, mga taga-Pandakan kami. Tsaka pag pupunta kami dyan, marami din kami, 4 kami. Kasi alam namin, marami makukulit dyan sa tandem. Inaagaw yung controller. Oh. Sabi namin manood ka lang dyan. Nangaagaw ka. Siyempre, takam na takam maglaro yun, di ba? Nakaka-addict nga naman kasi yung panahon na yun. Brad Dansen, ako'y magpapaalam na. Brad Reggie, Brad Giovanni. Salamat po sa lahat. Tuloy, i-erase ko to, no? Hindi, baka ano ko muna. Bahala na. Okay mga kapatid, paalam. Brad Vlog, Alpha Epsilon.